Awit sa inyo mga sir. Mga Ang konti, malapit na sa Castro, no? Papunta na siya doon. Magkamali ka lang ng spelling, Castro na yung konti na yan, eh. Nako, may breaking news po tayo mga kabisdak. Marami po tayong pag-uusapan ngayong hapon. Pero bago po natin iyan na pag-usapan at talakayin, sa mga bagong pasok, baka pwedeng pa-like, pa-share at pa-subscribe. At pakipindot na rin po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At lagi po ninyong abangan ang ating ina-upload na video tuwing alas 6:30 ng hapon. At mamaya naman live commentary natin alas 8:30 ng gabi. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Birada Aguila tuwing alas 2 ng hapon hanggang alas 3 sa DZAR 1026 is MNI Radio po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, pa-subscribe po tayo mga kabisdak. At sa mga nalilit na po sa mga episode, meron po silang playlist na pwede po ninyong i-click at masundan po ninyo lahat ng episode lumalabas ho doon. Simula ho ng pag-launch ng bagong programa ng SMNI ng Birada Aguila hanggang sa kaninang hapon na live na topic ay mapanood po ninyo. Matindi po itong ating pag-uusapan ngayong hapon. Mukhang uubusin po kami ng gobyernong iyakin. Napakabalat sibuyas ho talaga ng gobyernong Marcos. Kunting kibot, kaso. At ang masaklap pa niyan, siniseryoso ka talaga at pinipersonal ka pa. At may sukli ka pang kulong. Ito yung isa sa mga pag-uusapan po natin ngayong hapon. Patoplok guys. Ito po mga kabisdak, Patrolman arestado. Ito po ay si Patrolman Pontelias na isang DDS, vlogger na rin po siya ngayon. At dati po itong pulis. Kinasuhan po ito ng inciting to sedition at ngayon ay nilabasan na po ng warrant of arrest at inaresto po kaninang hapon lang. Ang tindi ng gobyernong ito. Pag bumatikos ka, kakasuhan ka. Maganda nga ho sana pagkasuhan din yung kanilang mga vlogger na ensaymada, mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba nga puro fake news. Pero hindi nila ginagawa yun. Dahil ang kanilang pinapatahimik ay yung mga madidiis na naghayag lamang ng kanilang personal na opinion, freedom of expression at freedom of speech. Biktima ho dito ngayon si Patrolman Pontelias. Mamaya ho, pag-usapan natin yan. At ito, pag-usapan din po natin itong banat. Ito, konektado po ito guys sa nangyayari ngayon kay Patrolman. Lahat ng mga topic natin tungkol kay Inday Sara, konektado dito kay Patrolman. TRICOM, binibira ni Vice President Inday Sara Duterte kasama si Kunti. At banat ni Vice President Inday Sara, wala na umanong ginagawa ang gobyernong ito, kundi pamumulitika lamang. Bago po natin pag-usapan yung kay Pontelias, pag-usapan muna natin yung birada ni Vice President Inday Sara sa TRICOM at dito kay Kunti. Ito, pakinggan po natin, patoplok po guys. Any update ma'am with regards dun sa isang state party ng Ito na yata yun yung sa ChatGPT. ICC na willing daw mag-adopt Ay, sorry. Ito muna sa International Criminal Court kasi tungkol sa interim. So, kay Kunti ito. At konektado rin po dito kay Pontelias kasi ito yung dahilan. Kaya nag-rant si Pontelias sa kanyang social media. Nung pag-aresto ng gobyernong Marcos, hindi lang pag-aresto, pag-kidnap pala. Pag-kidnap ng gobyernong Marcos kay Tatay Digong at nag-rant itong si Patrolman Pontelias. Nadismaya ho siya. Pero pakinggan po muna natin ito, Banat Inday. kay FPRD na any case mag-grant
yung request for interim release? And any update po dun sa request for interim release ng Defense Council? Oo, yung request for interim release ay nasubmit na ng Defense Council ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakalagay yon sa website ng ICC, accessible yon sa ating lahat, at makikita natin doon kung ano ang mga pinagbasehan ng request for interim release, ano yung justification at explanations ng defense team ni dating Pangulong Duterte sa interim release. Merong mga redacted portions doon dahil naisip ng defense team na kailangan maging confidential yung ibang impormasyon doon. Pero yun ay available naman sa prosecutors, sa judges, and ang pagkakaalam ko, available din siya doon sa representatives ng mga biktima. Yun lang yung, kung ano yung nalalaman natin lahat sa publiko, yun lang din yung maibigay ko sa inyo na information. Yung iba pa ay kailangan tanungin at sagutin na ni Attorney Nicholas Kaufman. Ma'am, any update dun sa oath-taking ni FPRRD? Or any case, ma'am, before ba ng June 30 possible na ma-release na si FPRRD? Nakikita niyo pa yung possibility na ganun, ma'am? June 30? Apo. Wala kasing binigay na timeline. Walang binigay na timeline yung lawyer. Pero lagi niyang sinasabi, we are hoping that it will be granted the soonest possible time. Yan yung lagi niyang sagot kapag tinatanong siya about interim release. Doon sa oath-taking, hindi ko alam kung ano yung discussions niya. Iba din ang mga abogado ni dating Pangulong Duterte sa oath-taking niya. Mga Filipino lawyers ang kausap niya at nag-aasikaso ng kanyang oath-taking. Ma'am, you have any idea dun Okay. Gusto ko yung yung dulo na tanong, sabi na before June 30, makakalaya na ba si Tatay Digong? Kasi nga kailangan din ni Tatay Digong manumpa mag-oath-taking bilang isang newly elected muli na mayor ng Davao City. Mukhang nababasa na po natin ang paglaya, pansamantalang paglaya ni former President Duterte sa Kangaroo Court ng ICC bago mag-June 30. Patay kang yung balagar na magorgor, yari matuluyan ka talaga. Tuloy dayo. sa non-filing daw po ni FPRRD nung kanyang sources sa COMELEC. Baka may discussion kayo with the local lawyers niyo po. Ang pagkakaalam ko ay kailangan ng oath yun. At hindi sila ata makapag-file kasi walang oath. So ang ginawa ng lawyer ni dating Pangulong Duterte ay nagrepresenta siya para kay dating Pangulong Duterte doon sa COMELEC. Last two questions. Sige, ma'am. VP, good afternoon po. Doon po sa case po ni FPRD, alam mo ba natin, ma'am, kung nag-file na po ng motion to respond ang prosecution with regards po doon sa request po ni former president po ng interim release? Alam ko po ba, ma'am? Hindi ko po alam, ma'am, Wala kung pa po kayong idea? sumagot na po ang prosecution, no? Pero sigurado po ako malalaman natin yung sagot ng prosecution dahil public po yung filing ng request at sigurado po public din yung sagot ng prosecutors. Nung una kasi na lumabas po itong issue sa interim release, sinabi na ni Kaufman na wala pong hindi po kumontra ang prosecution doon sa DAICA, International Criminal Court, tungkol sa kanilang request na interim release. So, walang sagot. Hiwan po natin kung sasagot pa ba or hindi na, hayaan na lang. Pansamantalang makalaya si Tatay Digong dahil very valid naman yung reason ay humanitarian reason dahil sa edad ni Tatay Digong 80 anyos na. Tuloy dayo. Follow up po, ano po ang reaction po natin doon po sa request po ni FPRD with regards to the interim release? Ang sa akin lang naman is makakabuti talaga sa kanya yun, ma'am, dahil 80 years old na siya. Correct. At hindi lahat ng pangangailangan ng 80 years old ay nabibigay ng ICC Detention Unit dahil siya din ang kauna-unahang ICC detainee
na ganun Ganyang ang edad, edad. Mhm. na medyo hindi lang siya senior, super senior na siguro ang tawag sa kanya, ma'am, dahil 80 years old na siya. So, mas maigi siguro na meron siyang interim release wherein meron din siyang available na mga nurses Nurse. and caregivers Correct. na mag-assist sa kanya. Last question po, Ma'am VP. Ika lang, kasi nga, yung mga ganyang edad, 80 years old, kailangan na po talaga yan ng assistance. Kailangan po yan ng mga nurses, kailangan po yan ng caregiver, upang mag-asikaso. Matanda na, kita mo naman si Tatay Digong, talagang, na siya, pag naglakad siya, medyo mahina na. Pero yung talino, tapang, nandun pa rin, kay former President Duterte. So, ang kinokonsidera natin dito, na sana mapagbigyan ng International Criminal Court ito, yung edad ni Tatay Digong, yung kalagayan niya, marami pong maintenance, kailangan may regular check-up. Kung ako ang tatanungin, saan ba dapat si Tatay Digong house arrest, interim release? Sa Pilipinas dapat po papauwiin si Tatay Digong sa ating bansa. Dahil iba ho talaga pag ang isang Pilipino na may edad na dito mismo manirahan sa ating bansa. Former President, minahal po tayo, minahal niya ang Pilipinas. Bakit pa ipagdamot ito ng International Criminal Court na masyadong pakialamero sa bansang Pilipinas na matagal na po tayong malaya sa mga banyaga. At nag-celebrate nga ho tayo ng Independence Day. Bago lang, June 12. Ika-127th Independence Day. Tapos yan, si Tatay Digong hindi malaya dahil sa kalukuhan ng gobyernong Marcos. Tuloy dayo. Meron ho kasi lumabas na parang statement o balita quoting FPRD na parang hindi siya interesado dun sa taking o yung gagampanan yung kanyang role bilang mayor ng ano. Nag-react po si Attorney Conti, sinabi po niya hindi daw po siya naniniwala na hindi interesado si Pangulong Duterte na umupo bilang ano pong masasabi po natin dyan mo sa comment ni Attorney Conti? Ang Conti malapit na sa Castro, no? Papunta na siya doon. Magkamali ka lang ng spelling, Castro na yung Conti na yan eh. Hindi ko alam, ma'am, bakit hindi siya naniniwala, pero kasi hanggang ngayon wala pang oath si dating Pangulong Duterte, no? So hindi pa namin alam dito sa Davao City kung mag-oath ba ang pinili namin na mayor ng Davao City. So on that note, yun lang ang pinagbabasehan namin. Sa ngayon, hindi siya uupo kasi wala pa siyang oath. Antayin natin siguro until June 30 kung may oath o wala si dating Pangulong Duterte. Okay. Saan kaya napulot din ni Conti yun na si Tatay Digong hindi interesado mag-mayor sa Davao? Baka fake news na naman ito. Nimal kang Conti ka. Alam mo, itong mga kaliwang grupo, wala na ho talagang ibang bukang bibig kundi babatiko sa mga Duterte, papalag sa mga Duterte. Yan lang ang papel nila sa mundong ibabaw. Nasaktan siguro sila. Yung pumanaw si Juma Sison sa Netherlands. Baka yun ang gusto nilang mangyari kay Tatay Digong, mga tungaw. Hindi, sinabi rin ni Tatay Digong na galing din kay Vice President Inday Sara ito doon sa Netherlands na mag-take out lamang siya pag siya ay makauwi ng bansa at makauwi siya sa Davao, doon siya mag-take out. Pero sa Netherlands, mag-take out, ayaw niya. Yan lang naman ang totoo dyan. Wala sinasabing na hindi interesado, pero siyempre, niluklok yan ng mga taga Davao. Gusto po nilang manungkulan si Tatay Digong muli bilang isang mayor. Ito nga ho yung isa sa mga dahilan kung bakit itong isang patrolman Puntillas naglabas ng kanyang rant sa social media at nag-trending, nag-viral. At napansin po ito ng kapulisan, ng gobyernong Marcos at kinasuhan po itong si Puntillas.
So bago po natin mapag-usapan si Puntillas, pakinggan po muna natin itong banat ni Vice President Inday Sara sa TRICOM. Kasi konektado rin po ito sa ginagawa ni Puntillas dahil si Puntillas ay nag-run sa social media at ngayon sinakuti. Pero yung ibang mga ensaymada, vloggers na mga trolls ni Ngagba, aba, hindi man ho pinatawag at hindi kinasuhan. O ito, pakinggan natin si Vice President Inday Sara Duterte. They are asking your comment regarding dun sa report ng OpenAI, the mother company of ChatGPT. Ito yun, mga trolls. The PR firm Pakinggan lang natin, ha. PR firm of the son of Yossi Tanco, a billionaire, is behind the anti-Sara Duterte post online using ChatGPT platform. Your comment, ma'am. Oo. Actually, hindi lang yung kay Tanco, no, ang kumpanya na nagpapatakbo ng programs na anti-Sara Duterte online, anti-Duterte online, no. Meron pang mga ibang kumpanya na alam namin na ganun yung ginagawa nila at alam din namin na bayad sila. Kaya ako nagsasabi lagi, no, na yung ginagawa sa akin ay threats, harassment, and intended to disqualify me from the 2028 presidential elections. Kasi tulad niyan, tingnan nyo, noon may TRICOM ba ang tawag noon? Correct. Ng hearing, TRICOM. Quadcom, tapos may TRICOM for fake news and for fake news. Yes, may TRICOM na for fake news. Pero kung makikita nyo, ang mga tinawag nila doon ay mga lehitimong owners ng Facebook account using their freedom of speech and expression. Mga lehitimong social media personalities na nagbibigay ng kanilang opinion na hindi naman bawal sa batas, pero nakakalungkot kasi yung kanilang opinion pro-Duterte, pro-Sara Duterte, at yun ang iniimbestigahan. Pero ang mga tulad nito, mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao, ay hindi man lang kahit isang beses tinawag doon sa TRICOM na investigation ng House of Representatives. So yan, nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga, politika at harassment sa mga kalaban sa politika ng administrasyon. Hindi na yan ang galing sa amin, sir, ha? Hindi na kami nagsasalita kung anong mga panggigipit ang ginagawa sa amin. Tumatahimik na lang kami, yung mga kaalyado namin tumatahimik na lang. Yan talaga, tulad nung pag-amin ng mga congressman na may natanggap silang pera, kapalit ang signature. Correct. Yung nilabas ng OpenAI na isang kumpanya na involved sa paninirang puri ng mga tao ay hindi galing sa amin. Galing na sa universe. Para lang ipakita sa mga tao na kung anong ginagawa ng administrasyon. Puro politika, walang trabaho. At ngayon, gusto pang i-blame, no, sa akin ang bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Okay. Alam nyo po, kung meron mang sisihin at masisisi sa bagsak na ekonomiya ng ating bansa, walang iba ay itong Marcos admin, si BBM. At lalo na po itong si Tambaluslos. Dahil si Tambaluslos man ho, ang nagpapagulo sa bansang ito. At itong si BBM naman ay uto-uto, sunod-sunuran lamang sa kay Tambaluslos. Tingnan mo itong TRICOM. Yung TRICOM ho kasi, alam ho natin yan, ay tinatagpo, ginawa po yan ni Tambaluslos, ay para lamang po yan sa mga DDS political vloggers. Ito po yung mga pro-Duterte na mga vloggers na sumusuporta sa mga Duterte at nagkikriticize sa Marcos admin. Para po talaga dyan ang TRICOM. Kaya nga ho, itong mga lumalabas ngayon na mga trolls ng gobyernong Marcos, hindi po nila kaya yan ipatawag. Dahil ang TRICOM
Ang hangarin lamang nila ay patahimikin yung mga nagkikriticize sa gobyernong Marcos. Pero yung nagkikriticize sa mga Duterte, hindi po nila pinapatahimik. Hinayaan lang po nila kahit hanggat sa mga huling hininga ng mga animal, sa batikos sa mga Duterte, hinayaan ng bahala kayo. Batikos all you can. Pero pagdating po sa mga DDS, bawal kang bumatikos all you can dahil paniguradong kakasuhan ka at ikukulong ka pa. Yan yung hangarin ng TRICOM. Tinatakot yung mga DDS vlogger para tumahimik. Ang problema, hindi man natakot yung mga pinapatawag. Tumigil ba sila sa pagpo-post sa social media? Hindi. Tuloy-tuloy pa rin ang pagkikriticize. Kasi nga, unique ang mga yan, organic, at tunay na supporter ng mga Duterte, hindi mga bayad. Unlike dito sa kumpanya na na-discover ngayon na ang hangarin ay babatiko sa mga Duterte, pupuri sa mga Marcoses, ito talaga legit bayad ang mga ito. Na ito dapat ang pinapatawag ng TRICOM. Kagaya po nito, yung freedom of expression at freedom of speech, under Marcos admin, para lamang yan sa kanilang mga supporters. Pero pag tayo, mga Duterte diehard supporters, magsalita tayo, mag-run sa social media, babatikos sa gobyernong Marcos, paniguradong wala kang freedom of expression at freedom of speech. I-suppress nila yan. Talagang kakasuhan ka at takot-takutin ka. Kagaya po itong si Patrolman Pontelias, na grabe ang pagkadismaya niya tungkol sa ginawa ho ng gobyernong Marcos ang pagkidnap kay Tatay Digong papuntang Netherlands. Yan ang sabi ni Inday Sara, kinidnap pa. Alam naman natin lahat yan eh. Alam ng buong mundo yan. Dahil hindi binigyan ng due process, karapatan si Tatay Digong, harap-harapan kidnapping ho ang ginawa ng gobyernong Marcos sa pangunguna ng PNP chief ngayon na si Turi. Tingnan mo, na-promote si Turi. Nakalungkot dahil bawal ka na magsalita, bawal ka bumatikos. Kasi, pag mag-criticize ka ng tudo-tudo, kakasuhan ka, kagaya po ito nangyayari kay Patrolman. Ito po yung umpisa niyan, mga kabisdak. Ipipli ko po yung una na banat niya para meron tayong mag-guide tayo. At bakit ito kinasuhan, dapat bang kasuhan talaga ho siya? Bilang isang Pilipino, karapatan natin ito pag-usapan. Narito po. Ito yung unang rant ni Patrolman Pontelias. Na-interview nga rin po ito sa Berada Aguila. Hanggang natin, guys. Awit sa inyo, mga sir. Mm-hmm. Mga general pa kayong tinuringan, di nyo alam ang Constitution. Lecturean ko kayong lahat dyan eh. Mm-hmm. Diba? Kaya nyo marinig nila to. Ayan nyo, ipanood nyo nga sa kanila to. Mm-hmm. Patrolman ang magle-lecture sa kanila. Tingnan natin. CR ka? Lecturean natin sila ng mga constitutional right. Mm-hmm. Para hindi naman nila binabiolate, para naman irespeto nila yung mga rights natin. Correct. Putik. Pulis ka, general ka, mga pinuno ka ng organisasyon, di mo alam yan. Correct. Animab ba? Tinamaan yung mga ego Puso ko talaga eh. mga ego ng mga pulis dito, guys. Oh, kita na yung mukha ko ngayon. Nagpapakita na ako sa camera. Para malaman nila na ako yung nagsasalita sa likod nito. Mm-hmm. Sa harap nito. Dati, sa likod ng camera lang ako nakatago eh. Boses ko lang yung naririnig nyo. Pero ngayon, sa harap ng camera na. Kasi, nandyan yung pangalan ko. Ibig sabihin, kahit ipatawag ako sa Krame, kahit ipatawag ako sa Malacanang, kaya kong tayuan yung sinasabi ko, mga kasama. Mm-hmm. Mm-hmm. Tayuan ko yan, parang vigil lang yan. Parang vigil lang yan na tumatayo. Tayuan ko lang yan. Sinabi mo ba yan? Sabihin na, tanungin nila sa akin, sinabi mo yan, Patrolman. Yes, sir. Ako pong may sabi lahat niyan, nasa video na yan. Mm-hmm. Kita nyo ba naman yung mukha ko dyan, ang pangit na mukha na yan? Yung pangit na mukha na yan, yung nagsasabi niyan. Sabihin ko doon. Di ba? Gina G. Nangina, pag-explainin nila ako. Hanggang ngayon, wala pa naman akong na-receive ng order to explain. Ilang araw na akong ganito. Ilang araw na akong nagsasabi ng mga hinanakit ko sa organisasyon. Mm-hmm. Yung mga pagsuporta ko kay Duterte. Mm-hmm. Ay.
tiningnan niyo po mga kabisdak, ang rant niya talaga ay dahil nadismaya siya sa ginawa kay Tatay Digong. Yun yung start. So medyo siguro tinamaan itong mga opisyal ng kapulisan, lalo na si Torre. Pero ito yung pinakamabigat na binitawan niya, guys. Panoorin natin. Hindi pwedeng kung ano-ano na lang sasabihin sa atin, susunod-sunuran na lang tayo. Di ba? Pulis ako, hindi mo pwede akong utusan. Patrolman lang ako, pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Kahit sino ka pa. Kahit ikaw pang presidente, sabihin ko na nga sa'yo, kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya, kahit tanggalin niya akong pulis. Correct. Di ba? Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya boss. Ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Correct. Di ba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin. Ba't ako susunod sa presidente? Ano Tama. ba siya? Presidente lang siya. Di ba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Correct. Pagka wala siya sa pwesto niya. Di ba? Tama. Kung walang pulis sa Pilipinas, sino na lang mag-aaresto sa mga tiwaling opisyal na yan? Wala Kaya na. tayo nagpulis para hindi tayo maging kakampi ng mga tiwaling opisyal. Mismo. Tayo dapat nasa gitna lang tayo, mga kasama. Nasa gitna lang tayo. Non-partisan dapat. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susunundan natin. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susundin natin sa lahat ng bagay. Hindi po pwede yun. Partisan ang tawag doon. Correct. Hindi porke presidente ka, susundin kita. Ano ka? Sino ka ba? Para sundin ko. Tama ka ba? Ang tanong, nasa tama ka ba? Para sundin kita. Di ba? Alam nyo po, saludo ako sa pulis na yan, sa totoo lang. Binabalyo niya yung kanyang pagkapulis at tiningnan niya kung ano ho yung tama ba o mali. Sa tingin niya po, mali yung ginawa ng gobyernong Marcos kay former president, nagrarant siya. Nasa sarili niya ho bilang isang pulis. Gusto niyang maglabas ng freedom of expression at freedom of speech ng kanyang hinanaing. Hindi naman bawal sa isang pulis na magsalita tungkol po dyan dahil Pilipino po siya. Meron din siyang hinanaing. No? May karapatan din po siya magsalita. Entitled po siya dyan. Ang problema kasi nga, ang tinamaan niya dito, ang gobyernong Marcos. Tama naman yung sinabi niya. Di ko siya po pwedeng susunod sa presidente kung mali ang inuutos sa kanya. Sino ba siya? O diba, yun yung mga punto niya. Dahil ang nagpapasahod naman ho talaga sa mga kapulisan, mga Pilipino, taong bayan. At ang tungkulin ho ng mga kapulisan is to serve and protect the Filipino people, the Constitution. Hindi po tungkulin ng kapulisan na protektahan yung isang individual. Lalo na yung presidente, kung alam mo mali yung inutos sa'yo, bakit mo susundin? Hindi dapat pangalagaan mo kung ano talaga yung tungkulin mo bilang isang pulis. To serve and protect the Filipino people, the Constitution. Yun lang naman. Wala nang iba doon. Kaya hanga tayo dito sa pulis na ito. Kung sana ganun lahat ng mga kapulisan, mga general, tatayo sa katotohanan, manindigan, hindi sana magkaganyan si Tatay Digong na nakidnap na punta sa Netherlands. Yung pulis na ito, talagang tinamaan siya sa serbisyo ni Tatay Digong. Dinubli yung sahod eh. Nakita niya, mali na itong nangyayari sa Pilipinas. Kaya nag-run sa social media. Pero anong ginawa ng gobyernong Marcos? Kinasuhan. Tinanggal ho sa serbisyo, itong patrolman na ito, kinasuhan ng inciting to sedition. Maliwanag na panggigipit ho ito. Suppression of freedom of expression at freedom of speech. Bakit ginaganito? Dahil yung kanyang rant, pabor sa mga Duterte, hindi pabor naman sa mga Marcos. Ito na naman tayo. Tama na naman si Vice President Inday Sara na talagang ginigipit ho ng gobyernong Marcos ang lahat ng mga nagkikriticize sa kanila.
Wala nang ibang ginagawa, kundi pamumulitika. Hindi na ho nagtatrabaho ang gobyernong ito. Masyadong balat sibuyas ang gobyerno ni Dayunyor. Eh kung ganun na lang lo lahat ng mga nagkikrites kasuhan, ubos kaming lahat nito. Tingnan nyo itong nangyayari kay patrolman. Nawala na ng trabaho, kinasuhan pa, at ngayon, inaristo pa. Ito po, mga kababayan ko, ngayon lang po ito nangyayari, mga kabisdak. Wala, pag didiis ka, may kaso ka, no? Pag bumatikos ka sa gobyernong Marcos, aaristohin, ipapakulong. Ito po yung nangyayari po ngayong hapon. Dito, balita po ito sa DWW 774 at lahat na po ng mainstream media ay binalita na rin po iyan. Arestado ang dating pulis na si Patrolman Francis Steve Pontelias na nag-viral matapos batikusin ang pamahalaan kaugnay ng pagkaristo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa ulat ng pulisya, inaristo si Fontelias nitong Lunes sa bahagi ng Commonwealth, Quezon City sa bisa ng warrant of arrest. Di kagahapon pa nga ito, no? Na-inisyo ng Quezon City Court dahil sa kasong inciting to sedition na may kaugnay sa paglabag ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act. Ang kaso ay nag-ugat sa reklamong kriminal laban kay Fontelias matapos itong mag-post ng mga mapanulsol daw na pahayag sa kanyang FB page na nagikayat di umano sa mga pulis na mag-aklas at tumutol sa pag-aresto kay Duterte. Wala namang ganun. Narinig nyo yung video? Ewan ko kung yung ibang video, yung ganun, ang kanyang gusto. Hindi, nagrarant lang talaga ho siya. Freedom of expression, freedom of speech, pure. Anong inciting to sedition doon? Patatandaan, noong nakaraang buwan, formal lang sinibak ng National Police Commission si Fontelias dahil sa grave misconduct, conduct unbecoming of police officer at disloyalty to the government. Kasama rin sa parusang ipinataw ang habang buhay na diskwalifikasyon mula sa paninilbihan sa gobyerno. Ang tindi ng pamimersonal ng gobyernong Marcos kay Fontelias na kabisdak. Ako sa akin nanindigan yung taong ito. May prinsipyo ang taong ito. Kaso nga lang, talagang tinamaan ang gobyernong Marcos sa kanyang pambabatikos. Maliwanag po yung balita, pambabatikos. At sa tingin ko po, hindi po siya nag-uudyok na mag-aklas ang mga kapulisan. Wala pong ganun. Kung meron siguro, baka misunderstanding, mali lang ang pagkaintindi ng mga kapulisan. Grabe ho. Presidente ng Republika ng Pilipinas, pwede kang batikusin hanggat gusto batikusin ng mga nagkikriticize sa inyo. Si Tatay Digong walang ganito. Si former President Duterte, anli ang pambabatiko sa kanya. Nag-react ba si Tatay Digong? Wala. Hanggang ngayon, hindi na presidente si Tatay Digong. Tinitira pa rin ng mga kaliwa, tinitira pa rin ng mga pinklawan, dilawan. Binabatikos pa rin. Mas malala pa sa ginawa ni Fontelias kay sa Marcos admin. Nagkaso ba si Tatay Digong? Hindi. Dahil alam ni Tatay Digong ang batas, may freedom of expression at freedom of speech tayong mga Pilipino at hindi po tayo pwedeng pigilan ito. Isang paglabag na po ito sa karapatan na kayong mga nasa gobyerno, entitled po kayo batikusin at i-criticize ng mga ordinaryong Pilipino hanggat to the highest level na pagbabatikos, basta tungkol yan sa inyong ginagawa at inyong tungkulin dyan sa gobyerno. Walang kaso yan, walang inciting to sedition yan, walang defamation yan, walang libel yan. Dahil sakop pa rin po yan ng freedom of expression at freedom of speech. Yun yung rant niya. Hindi naman siya gumagawa ng kung ano-ano. Hindi naman siya nagbibintang. Hindi naman siya nag-akusa. Ang kanya pure na damdamin, ang kanya pure na expression,
Ito ang expression ko sa ginawa ng gobyernong Marcos. Dismayado ako. Hindi ko nagustuhan ito. Ayaw ko sundin ang mga maling utos sa akin kahit sino ka, kahit presidente ka pa. That's pure freedom of expression at freedom of speech. Bakit si Vice President Inday Sara wag na nating ilayo? Kaliwat ka ng pambabati ko sa kanya. Recently, yung pinipli kong video, merong na-discover si Inday Sara na mga kumpanya na bumabati ko sa kanya, naninira, anli paninira. Lalo na yung mga political vloggers ni NGWM, sobra-sobra po manira sa mga Duterte. Kinasuhan? O ito, pakinggan muna natin si Vice President Inday Sara. Kung magsampa siya ng kaso doon sa nabistong kumpanya ng layunin ay siraan ng mga Duterte at ipromote ang mga Marcos, magkakaso kaya si Inday Sara? O ito ang sagot ni Inday Sara. Any follow-up there? Cut. And then, do you intend to file cases against that company? Hindi na, ma'am. Sobrang napahiya na siya doon nung nilabas yon ng AI. I mean, nasaan na yung credibility mo as a service provider nung sinabi na ganyan yung negosyo mo. So, ano pang point na kasuhan ko siya? Correct. Nakakahiya na yung napahiya na siya Mm. doon sa nangyari. At nakita ng buong mundo yung kahihiyan na ginawa niya. Tingnan mo. Si Inday Sara, malaking kumpanya na yan, ha? Sabi niya, hindi na, ma'am. Hindi na ako magpa-file ng kaso. Hayaan na natin yan. Yan yung mga Duterte. Hindi balat sibuyas. Hindi iyakin. Okay lang sa kanila, i-criticize sila. That's part of democracy. Nasa demokrasyang bansa ho tayo, natural, anytime, pwede ka makatikim ng criticism, lalo na pag ikaw ay public servant at government official. Anong pagkakaiba dito kay Fontellas at doon sa bumabatikos sa mga Duterte? Walang pagkakaiba. As in, Vice President si Inday Sara, Presidente si Da Junior. Kinikriticize si Da Junior, kinikriticize si Inday Sara. Pareho. May nagkikriticize, may kritisismo. Nag-file bang mga Duterte ng kaso? Wala. Ang mga Marcos, nag-file ba ng kaso? Nag-file. Ayan, inaristo na ho. Kinasuhan ng inciting to sedition. Itong kawawang patrolman na gusto lamang maglabas ng kanyang pagkadismaya. Gusto lamang ipakita ang kanyang prinsipyo bilang isang pulis, bilang isang Filipino. Anong sukli? Anong resulta? Hayan, ipapakulong. Personalan kasi ang gobyernong Marcos. Masyadong mga iyakin. Yung mga nakapalibot kay Da Junior. Balat sibuyas. My God. Anong klaseng mga opisyal ng gobyernong ito? Simple lang ho. Ang gawin ho ng mga nasa palibot, mga opisyal ng gobyerno, opisyal na ni Marcos, lalo na kay Da Junior, kung ayaw nyong mabatikos, kung ayaw nyong makriticize, gawin nyo yung trabaho ninyo ng maayos. Ganun lang ho siguro. Pero, kung hindi ninyo kayang gawin ang inyong mga trabaho, talagang mababatikos po kayo ng todo. Kung incompetent kayo, hindi nyo kayang gampanan ang inyong tungkulin, mas maganda ho siguro, magsiresign na rin kayong lahat para hindi po kayo mabatikos. Simply as that. Resign now. Kasi, pag binatikos kayo ng mga ordinaryong Pilipino, ginagago ho ninyo. Pinapakulong kinakasuhan. Ang demokrasya, normal lang na may kritisismo. Normal lang na may mag-criticize. Isipin nyo na lang, ito ay palaman. Ang tinapay pag walang palaman, hindi masarap eh. Naghahanap tayo ng palaman sa umaga. Tinapay, meron. May palaman. Meron. Kasi nga masarap ang tinapay pag may palaman.
Kagaya sa amin dito sa Bisdak Pilipinas. Ang daming trolls. Ang daming nagkikriticize. Umiyak ba kami? Hindi. Nagtuloy-tuloy kami sa aming ginagawa kasi alam namin ito. Ito ay prinsipyo. Ito ay freedom of expression, freedom of speech. Kung walang mga political vloggers, walang ganyan, sino na lang ang magsasalita? Sino na lang ang pupuna sa gobyernong Marcos pag may maling ginagawa? Tatahimik na lang bang mga Pilipino? Magpakapipi na lang ho ba tayo? Hindi naman ho po pwede yan sa isang demokrasya. Ano yan, martial law? Bawal ka mag-criticize? Tandaan po natin, we are entitled our personal opinion. Kasama yan sa freedom of expression at freedom of speech. Kawawa naman ang isang pulis na matino. Kung sino pa ang pulis na may paninindigan at may prinsipyo, ito pa po yung tinarantado, kinakasuhan at pinapakulong. So ano to? Bawal na ang isang matinong pulis sa bansang ito? My God! Day, pag ikaw naging presidente, balikan mo ang kasukasuan ito. Balikan mo na yung kaso ni Fontillas. I-promote mo rin to, Day. Mas maganda gawin mong PNP chief para sampal kay NGWM at kay Ture. Sa pamilya ni Patrolman Fontillas, kapit lang po kayo. Ang Panginoon hindi tulog. Sabi nga ho ni Inday Sara, there will be a day of reckoning. Malapit na malapit na. Kaming mga DDS, hindi kami titigil. Lalo na dyan sa Berada Aguila. Bira lang po kami ng bira. Tuwing alas 2 po ng hapon hanggang alas 3, Lunes hanggang Biyernes sa DZER 1026 SMNI Radio. See you po mamaya.